Okay, good morning. Time check. Okay, 5:53. So, meron tayong 7 minutes, no? Na makinig po muna tayo ng mga awitin. At exactly 6 a.m., tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion at ating papaksa ito. Okay, so as the moment, let's tayo po muna ay makinig ng awiting makalangit. Sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang layon, sa bawat araw, papuri ang iaalay, napakaganda ng buhay. Kasama ka, Jesus. Kay daming nais sa mundong ito, kay daming bagay na kumukuko, iyang hatangan, kapangyarihan, ngunit lahat ng ito'y walang kabuluhan. Sa puso ko'y may isang sigaw, hindi kayang punuan ng anuman sa sandaigdig. Ikaw ang tunay kong hangarin, Jesus, ikaw ang tanging ligaya ngayon. Sa iyo lamang ang puso'y sasamba, ang yaman ko'y nasa iyong pag-ibig, Ama. Ang mundo'y nag-aalok ng kasiyahan, ngunit ito'y lipas, mawawalan. Tanging sa'yo, oh Jesus, may kalayaan. Tunay na buhay na walang hanggan. Sa puso ko'y may isang sigaw. Morning ka muna sa paglamit. Ikaw lang ang Panginoon, ang hanap ng iyong anak. Ikaw ang tunay kong hangarin, Jesus, ikaw ang tanging ligaya ngayon. Sa iyo lamang ang puso'y sasamba, ang yaman ko'y nasa iyong pag-ibig, Ama. Ang lahat ng bagay ay maglalaho, ngunit pag-ibig mo'y hindi magbabago. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang buhay ko'y awitin. Wala nang hahanapin pa, sa tingin mo'y sapat na. O Jesus, sa'yo lamang, ikaw ang tunay kong hangarin kailanman. Tunay kong hangarin, Jesus, ikaw ang tanging ligaya. Yeah, this morning, Nay Winnie. Okay, time check po tayo. It's 5:58. Last 2 minutes. Yeah, this morning, Pastora Fe. Kasama na rin po natin. Pastora Fe, Andal, Artillaga. Okay. So, moment. Kinig po muna tayo ng mga worship song. Panginoon, ikaw ang aking tanong, paano ba mabuhay ng naayon? Puso ko'y naghahangad sa iyong kalangitan.
Turuan mo ako ng tamang direksyon sa iyong salita at pananalandasin. Sa iyong piling nais kong makarating. Hindi sa yaman, hindi sa gawa, kundi sa iyong biyaya, Panginoon. Umaasa, dapat na pananalig, pagsunod sa iyo. Ang puso kong alay, maging kabanalan mo. Anong kailangan kong gawin, Panginoon? Turuan mo ako ng tamang direksyon sa iyong salita at pananalandasin. Sa iyong piling nais kong makarating. Okay. So, it's 6 a.m. Let's start po. Purihin ng Diyos. God's morning, everyone. Today is Thursday. At ngayon po ay October 23, no? 2025. At ngayong araw nito, medyo maulan. At sa mga lalabas dyan, magdala po ng payo. Mga taga rito sa San Pablo. Yan. Sama rin natin si Ate Fen, kasabuan. Ate Fen, medyo umuulan. Nawa ko lang dyan sa Concepcion. No, at sa Pastora Fe, nandiyan din. Si Winnie. Medyo maulan dito sa atin sa San Pablo. O maambon. No. At ngayon po araw na ito ay sa ating daily devotion, sa ating God's morning. Tayo po ay dadako sa Matthew 9. Verse 37 to 38. Isa na naman pong popular verse. No? At ito po ay mamagatan nating the harvest is ready. Are we? Yan. No? Kita ng are we? Okay? So, sa ating papatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner upang basahin po ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa ating pananalangin, sa opening prayer po natin. At God's morning din at Sister Abby dyan sa US. Kasama na rin natin si Nurse Abby daw. Yan. Ito na po ang partner. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mateo 9 verse 37 to 38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ngayon po, pag-aaralan muli namin ang iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom sa aming mga pag-aaralan. At ganoon din po, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu nang sa ganon mas lubusan namin maunawaan at maisa puso at maisa pamuhay namin ang mapag-aaralan namin ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, isama mo po kami sa isa sa mga mag-aani na iyong mga tinawag, Panginoon, sa napakaraming aanihin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin na malilinawan ngayon sa aming mga pag-aaralan ang aming mga tungkulin na dapat namin sundin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating
opening prayer at pagbabasa ng talata. Basahin ko lamang po sa Amplified Version. Sabi doon sa verse 37, Then He said to His disciples, ng ating Panginoon, sabi doon, the harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So sa verse 38, sabi niya, so pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Dito po sa ating binasang talata at sa ating paksa ngayong umagang ito ay muli nagpapaalala po sa atin ng ating role bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Isang paalala na nagbibigay sa atin ng sabi nga ay pagiging bahagi natin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po dito sa binasang talata, according to this, it's just like we're living in a huge field, nasa isang napakalawak na sakahan o lupain, pero hindi lang basta po ito field, sabi nga ay it's a harvest field, ito yung sinasabing anihan, ibig sabihin maraming pwede nang anihin, maraming souls na kailangang marinig ang good news about sa ating Panginoong Hesus. Pero ang tanong, sabi nga po doon sa ating title ngayon, the harvest is ready. Are we? Handa na ba tayo o handa ba tayo na kumilos, magtrabaho sa field na to? Handa ba tayo na maging part ng solusyon o manatili lang tayong nanonood? Sabi nga sa mga makikita niyo dyan, di ba, may mga construction, ang daming formal, ang daming nakikinood lang, sa mga area, makikita natin bakit may mga kalat, pero ang dami namang mga bahagi ng tupad. Pero makikita mo, nagwawalis, 2, 3, o minsan isa nga lang Pero ang dami nakalista sa tupad, pero bakit po kaya? Ganun din, sa atin, bilang isang mga Kristiyano. Ang daming mga Kristiyano, pero ano kaya? Sabi nga, mas marami yung nanonood, mas marami yung nakaupo lang. Kaya nga po dito, let's break down. Sabi doon sa verse 37, ulitin ko lang, sabi doon, then He said, sabi ng ating Panginoong Jesucristo to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Dito po, ang ating Panginoong Jesus ay nangungusap sa kanyang mga tagasunod. Sino po yun? Kung ikaw ay tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, meaning, ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nanampalataya ka, para sa iyo ang message na ito. Para sa atin ang message na ito. Noon, sa araw ng mga disciple at hanggang sa kasalukuyan, ito po yung nangungusap sa atin. At sabi nga, sabi nga, na marami ng tao ang handang tumanggap sa gospel. Sana nandyan lang, nandun lang yan. Kinakailangan lang natin, i-harvest ito in serving. Kaya nga po yung paglilingkod, nandyan yung nakikiramay tayo, pumupunta tayo, inaabot natin, binabahagi na natin sila ng salita ng Panginoon Diyos, ini-invite natin sila, at katulad ng ating ginagawa, minsan sineshare natin, ang devotion na ito. Ito po ay pagpapakita na tayo po ay kabilang. We are sharer and part po tayo ng kingdom ng ating Panginoon Diyos upang siya ay makilala, upang ang iba pang mga kapatid natin na nakikinig o maaring mga kaibigan natin na hindi dati nakikinig, mabahaginan natin ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Pero sabi nga po dito, pero kulang ang mga taong nag-work na ipakilala si Jesus sa kanila. Kung ikaw ngayon nakakapakinig ng salita ng Panginoon Diyos, be part of it. Sabi nga, plentiful, Ang dami ng tao, ang daming pwede nating, kaya nga makikita natin kung ililist natin, di ba? Kung atin pong titingnan ang viewers ng devotion nito. Madami, Daan, Pero
Ilan lang dyan yung nagla-like, ilan lang dyan yung nag-share, ilan lang dyan yung nag-amen, ilan lang dyan yung nagko-comment. Ilan lang din ang merong puso na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, tayo po, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayong mga tinatawag na believers, we understand na lahat ng tao ay kailangan ng ating Panginoong Jesus. We agree? Say amen? Lahat po ng tao. Katulad natin, kailangan natin si Jesus. Kaya nga po, this verse reminds us na hindi tayo dapat maging complacent. Yung para bang, bahala sila, basta ako ligtas. Para bang, hindi ko naman trabaho yan ni Pastor. Hindi naman ako leader. Wala naman akong kakayahan. Bago lang ako sa Panginoon. No? Yan ang marami tayong dahilan. Pero ang daming paraan ng Panginoon Diyos. Sabi nga, by simply clicking itong link na ito, i-share mo doon sa kaibigan mo, may share ako sa iyo, pakinggan mo. Di ba? Ang daming paraan na pwedeng gawin. Kaya nga, laging paalala dito sa atin, we need to pray. At doon sa sumunod na talata, sabi doon sa verse 38, so pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Manalangin natin, ipag-pray natin ang mga taong nakikilala natin. Ipag-pray natin ang mga taong nadidisciple natin. Ipag-pray natin ang mga taong dumadalo sa Bible study natin. Na maging daluyan ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, Jesus is instructing us to pray specifically na ang Diyos mismo ang mag-raise up magpadala ng mga manggagawa. Sabi dito sa talatang ito, the Lord of the harvest. Sabi doon, Sabi nga, is God. Sabi doon, the Lord of the harvest is God. Siya po nagmamay-ari nitong field na ito. At nalalaman niya kung sino na yung handa. And He is the one who can call people into service. Kaya nga po tayo, patuloy tayo, malay natin sa mga ating mababahaginan. Hindi naman tayo laging failure. Hindi naman tayo laging rejected. Sabi nga ng Panginoon, the harvest is plentiful. At itong panawagan sa atin ng ating Panginoon, it's just not about, sabi nga, it's not just about us to volunteering. It's about God calling and sending. Ang pananalangin po ay hindi ang last resort natin. It's the first and the most powerful thing we can do. Kaya nga po sa bawat oras, lagi natin ipanalangin. Yung mga kapatid nating wala pang relasyon sa Panginoon. At kung tayo man, minsan, kaya hindi nagpapadalaan ng tao ang Panginoon Diyos, baka ikaw naman ang ninanais ng Panginoon na magbahagi sa mga taong nasa paligid mo na wala pang relasyon sa Panginoon. We acknowledge na ang God ang mag-control and we're asking Him to move. Na siya ang kumilos. Sabi nga po, ang ating trabaho ay ibahagi lang ang salita ng Panginoon Diyos. Ang Lord po ang siyang tatawag sa mga taong ito. But God needs us na tayo mismo, sa atin mismo, magsimula ang bagay nito. At ang talatang ito ay, sabi nga ay, backtrack lang tayo ng konti, no? Dumating ito, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay naglakbay sa paligid. Ano pong ginawa niya doon? Siya po ay nagturo, nangaral, at nagpagaling. Medyo backtrack lang po tayo doon. Basahin po natin yung Matthew 9 verse 35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng taong may sakit at karamdaman. Amen. Yan po. Sabi nga doon, At doon nakita po niya ang karamihan at naawa siya sa kanilang
Dahil, sabi nga, sila'y nababagabag. No? Ang daming tao ngayon, pag nanginausap natin, hindi nakatitiyak sa mga kanyang kalalagyan. What if? No? Sabi nga, nagiging tanong yan, what if dumating na ang Panginoon o kinuha ka ng Panginoon sa oras na ito? Nakasisigurado ka ba? Huwag naman, di ba? Maraming takot pa rin dahil sa kakulangan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya nga po ito ay nakita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang mga taong ito ay nababagabag at walang magawa. Sabi nga, tulad ng mga tupa na walang pastol. Sige, sundin po natin yung sumunod na talata doon sa verse 36. 36. Yung kasunod na, 35 plus 36. Matthew pa rin, Matthew lang. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Amen. Sabi nga, ang sakit nun, no? Parang mga tupang walang pastol. Na minsan nandun tayo sa isang lugar na hindi man lang natin nababahaginan ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi natin trabaho o sabi nga, ang mga taong ito, hindi man sila pupunta sa ating panambahan. Pero mas maganda kung makasama natin sila. Pero at least nabahaginan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Nabahaginan natin ng pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw mismo naging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa mga taong ito. Sa simpleng pakikipag-usap sa kanila, pakikinig sa kanila, pagpipray sa kanila. Mapapansin natin, pagchismisan, ang daling gumawa ng ang daling gumawa ng moment o ng isang pag-uusapan. Pero bakit pagka kay Lord, tila parang ang bigat. Pero pagka chismisan, oy, musta ka? Yeah? Kilala mo ba si Nardong Puti? Alam mo ba, napatapak siya sa ilog. Siya ay nabasa. At siya ay nabautismuhan. Okay yun kung gano'n. Dahil pinakikilala natin ang Panginoon Diyos. Yeah. Pero paano kung buhay na may buhay ang nasa puso natin? Alam niyo, napakaganda na ibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos. Kung paano natin gamitin ang mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, magamit din natin sa simpleng paraan. Malimit ang tingin natin sa ating sarili, kulang pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Pero higit at sapat, nag-uumapaw kapag chismisan. Kaya nga po, ang habag na ito, ang nagtutulak sa ating Panginoong Jesucristo, na ituro ang pangangailangan para mas maraming manggagawa. Sabi doon sa ating word for the day is the harvest. Sabi doon, hindi lamang ito tungkol sa pag-aaklas sa mga tao na magdasal. Ito po ay tungkol sa paggawa ng mga alagad. Mga taong binago ng Ebanghelyo at sumunod sa ating Panginoong Hesus sa kanilang buong buhay. Kaya nga po sabi doon sa Matthew 28, doon sa Great Commission, at alam naman natin po yun. Sabi doon sa Matthew 28, 19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So sabi doon, napakaganda. Kasama natin ng Panginoon. Turuan nyo sila. Yan po ang rule natin. Turo natin sa kanila. Baptismuhan natin sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ituro natin sa kanila ang landas na. Ituro natin sa kanila kung anong ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yan ang the harvest. At tayo po ay lahat ay inatasan. Hindi lang po sa mga pastor. Hindi lang po sa mga ebanghilista. Hindi lang po sa mga misyonero. Hindi lang po sa mga rabay o guro. It's a calling to us.
Kaya nga po doon, sinabi rin dito sa atin, the workers. Sino po ba ito? Ito po yung mga taong naniwala. Lahat tayo, kasama doon, nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Not just as a pastors or missionaries. We are called to participate in God's mission. Sabi nga po sa atin, di ba? ng 1 Peter, chapter 2, verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Sabi nga dito, di ba? We are called a royal priesthood. No? Ang haring pari. No? Sabihin, we can use this authority and we can use bilang isang priesthood ang pag-aalay. We are called to participate. Tayo po ay tinawag para maging bahagi nito. Ano pong bahagi ito? God's mission. Mission ng Panginoon na iligtas ang mga taong ito. Mission ng Panginoon na manumbalik to redeem ang mga taong ito na wala pang relasyon sa ating Panginoon. And He says, pray, manalangin. Bakit po kinakailangan? Sabi nga, ang buhay natin ito nakasentro sa ating laging ipinapanalangin. Prayer aligns our hearts with God's heart. Nagiging tama yung puso natin. Na a-align po tayo pag tayo nananalangin sa Panginoon. It prepares us to be used by Him. Kaya nga sa buhay natin ito, palagi natin panalangin, Lord, o ako man ay gagamitin mo, Panginoon. Your will be done. Bigyan mo ako ng kalakasan, katalinuhan. Bigyan mo ako ng paraan sa mga bagay na hindi ko nakikita. Minsan, ang lagi nating nakikita yung hindi natin kayang gawin kaysa doon sa mga bagay na ating kayang gawin. Tandaan natin, sabi nga ng kasabihan, there's a saying, seek first the low-lying fruits. Yun munang mababang bunga. Huwag muna tayong mag-jump. Kaya nga minsan, ang mga taong masasabi natin na limitado sila doon sa mga kakayahan nila dahil sila ay ganito, dahil sila ay ganon. Kaya hindi nila magawa ito. Eh, ang dami naman pwedeng gawin. Kung may cellphone ka, share mo yung gospel. Ang daming pwedeng gawin. There's no reason at all sa ating Panginoon. Ako minsan nakakaya sa Panginoon kasi alam natin na limitado yung ating kaisipan pero binibaby natin yung pagiging limitadong ito. Ayaw nating humingi, ayaw nating manalangin sa Panginoon. Lord, ano yung magandang gawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom. Sabi nga, yung pag-share lang yun. Isang pindot mo lang, share. No? And disclaimer, meron nakalagay po tayo, you can support me by sending star. Ignore it. Kung yan po ang nagpapapigil sa inyo. Dahil una, yan po ay default ng Facebook. Hindi po tayo nanlilimos dito. Our role is to share the gospel of God. Our role is para maging boses tayo ng Panginoon. Na tayo kinakailangan ng bumalik sa Panginoon. Mga kapatid, it's also an acknowledgement that we can't do this in our own strength. Kailangan po natin ating Panginoong Diyos. At sa talatang ito po ay hindi lamang isang magandang kasabihan. It's not a saying. Sabi nga po, it's a call to action. Kailangan po nating umaksyon. That can radically change your life. Our life. Tayo dati, mga basag na puso. Di ba? Hindi rin natin alam. Rendido rin tayo. Pero may ginamit ang Panginoon Diyos sa atin upang ibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos. Upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Upang tayo ay magkaroon ng katiyakan. Sabi nga parang binigyan ka ng insurance policy. No, ng life, ng mas maganda pa sa mga pwedeng i-offer ng mga insurance company.
na kasiguraduhan. No? Sabi nga ng Panginoon, pag ikay namatay, mabubuhay ka ulit. Makakasama kita sa kaharian. No one can, sabi nga, wala sa insurance policy sa buong mundo makikita mo na kayang ibigay ang Diyos at kaya niyang i-offer. Insurance policy, bibigyan ka ng policy, di ba? It's also paper. Pero ang Panginoon Diyos, ang binigay niya, buong Biblia. And this is a full terms and agreement ng Panginoon na sinasabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, patuloy ka niyang mamahalin, sasamahan ka niya saan man lugar. Ang laming coverage. Sabi nga po ng Biblia, ang daming coverage ang salita ng Panginoon Diyos na ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga, your purpose is connected to God's harvest. Ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa iyong karera, iyong pamilya, o iyong mga personal na layunin. It's about being part of something bigger. Ano po yun? Yung God's plan. Ano po yung plan ng Panginoon? God's plan to redeem humanity. Gusto pong bawiin ng Panginoon Diyos sa mga taong ito. Mga taong lugmok sa kasalanan, mga taong walang pag-asa, mga taong nanlulupaypay, mga taong nangihina, mga taong binubuli ng kahirapan, kasalanan, binubuli ni Satanas. And that is God's plan to redeem humanity. Again, prayer is our weapon. Patuloy tayong manalangin. Maaari kang gumawa ng pagkakaiba kahit na hindi ka pisikal na makapunta sa larangan ng misyon. Kaya nga, huwag nating tingnan yung hindi natin kayang gawin. Yung kaya natin gawin. Yung alam mo pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At itong pananalangin can unleash God's power to raise up and send out laborers. Kailangan po ng tulong ng bawat isa. Kasi kung ikaw ay lagi ka na lang cheerleader, no? May kakayahan ka naman pero hindi mo ginagawa. Sige, ako'y tapos na dyan. Matanda na ako para dyan. Kayo naman, ginawa ko na dati yan eh. Minsan, di ba, parang gano'n, may naririnig tayo sa mga Kristiyano. Nakakalungkot. Dahil ang paglilingkod ay kasiyahan. Ang paglilingkod ay kalakasan. Ang paglilingkod ay kaginawahan. It's a privilege to serve God. Maaring ikaw ang sagot sa sarili mong panalangin. You might be the answer to your own prayer. Maaring tawagin ka ng Diyos na maging isa sa mga manggagawa. Pero may tanong dyan, are you willing to be used by Him? Kaya nga po, ang challenge natin ngayong umagang ito, pray daily. Lagi po natin manalangin. Simulan natin ang panalangin para sa Diyos na magpadala ng mas maraming manggagawa sa bukid ng pag-aani. Umaring kung ikaw ay gamitin. Panalangin natin yan. Ask God if He's calling you to become more involved. Lord, ako ba'y tinatawag mo dito? Lord, ako ba ang kikilos? Lord, anong gagawin ko? And be ready. Be open to opportunities to share your faith and serve others. Tandaan natin, hindi natin alam kung sino-sino makakahalubilo natin ngayong araw na ito. Maaring may mga appointments, maaring yung matuloy, maaring hindi. At meron ding mga tao minsan na hindi natin ina-expect na makikilala natin, may encounter natin. Are we ready? Are we open to these opportunities to share your faith and serve others? Mga kapatid, dyan pong panawagan sa atin ating Panginoon ngayon. Panawagan na maging bahagi po tayo ng misyon ng ating Panginoon. Sabi nga
The harvest is ready. Are we? Tayo ba ready? It's a question that should challenge every believer. Tayo po, mga mananampalataya. Challenge po sa atin ng Panginoon. Are we just sitting on the sidelines? Or are we actively participating in God's missions to reach the world? Tayo ba'y nakikibahagi? Tingnan natin, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba'y nakikibahagi upang abutin ng mga taong ito? Tayo ba ngayon ay nandoon sa misyon o tayo ay nakikibalita na lang? Let's pray, let's listen, and let's be ready to answer the call. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, muli ako po ay maghahandog ng spoken poetry. No, kung okay lang ho sa inyo. Pero wala po kayong magagawa. Dahil dito ko po tatapusin ang aking mensahe. At pinamagatan ko po itong aanihin. No? Aanihin. No? Sabi nga po, simulan na po natin ang spoken poetry nito na akin pong inaalay para sa devotion natin ito. Sabi nga po dito, mga matay imulat, tingnan ang paligid. Hindi ba't kay Rami ang pusong nanlalamig? Parang buhay rin to. Handa ng anihin, mga kaluluwang uhaw, kailangan ng lambing. Ay, sabi ni Jesus, noon pa man, totoo, ang aanihin ay sagana, manggagaway kulang, Parang mga tupang ligaw, walang pastol, naghahanap ng daan sa mundong tong gusot. Pero teka muna, bakit tayo nakaupo? Bakit tahimik lang, parang walang nakikitang totoo? Ang utos ni Jesus, huwag natin kalimutan, manalangin sa Ama, manggagaway ipadala naman. Hindi lang pastor. Hindi lang po ibanghilista ito. Ikaw, ako, tayo kasali sa planong eternal. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan sa pag-ani ng kaluluwa, sa bukirin ng Diyos. Kailangan. Kaya't dumalangin, humingi ng lakas para maging ilaw. Sa dilim na bumabakas, maging kamay ni Jesus sa mga nangangailangan. Ipakita ang pag-ibig na walang kapantay. Huwag nang maghintay, huwag nang mag-alinlangan. Ang aanihin ay handa na, ngayon ang takdang araw. Tayo ang kasagutan sa panalangin ng mundo. Manggagawa tayo sa bukid ni Jesus. Tayo'y susulong. Purihin natin Panginoong Diyos. At yan po ang end ng ating spoken poetry. At ngayon naman po, tayo ay dadako sa Winnie's Reflection. Natatawa po ang aking partner. Yun naman. Hindi ba? Kasmile lang. Asmile. Okay. God's morning mga kapatid. Tayo po ay dadako sa reflection na ating napag-aralan ngayong araw na ito. Reflection po yung akin, hindi spoken poetry. Hindi ko pa po hindi pa nire-reveal ni Lord. Malay niyo po mga isang araw. Bukas. Hindi naman. Napakabilis naman. Okay, ito po ang aking reflection dito sa ating napag-aralan sa Matthew 9:37-38. Ito ay naglalaman ng salita ng Jesus tungkol sa pangangailangan para sa mas maraming manggagawa upang anihin ang espiritual na ani. Sinasabi sa mga talatang ito ang mga aanihin ay sagana ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya dapat hilingin sa Panginoon ng aanihin ay magdadala ng manggagawa sa kanyang anihan. Ang pangangailangan po ay malaki. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na malaki ang pangangailangan sa mundo para sa espiritual na pag-aani. Maraming tao ang nangangailangan na makinig tungkol kay Jesus at sa kanyang pag-ibig. Kakaunti ang manggagawa, nakakalungkot, kakaunti lamang ang mga manggagawa na handang humayo at ibahagi ang magandang balita.
Ito ay maaaring dahil sa takot, kawalang interes o pagiging abala sa maraming bagay. Tinatawagan tayo ni Jesus na manalangin sa Panginoon ng pag-aani na magdala ng mga manggagawa sa kanyang pag-aani. Ipinapakita nito na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng pag-aani ng kaluluwa. Hindi lamang tayo tinatawagan na manalangin, kundi pati rin ng kumilos. Dapat tayong maging handang humayo at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa at pamumuhay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatawagan tayo na maging bahagi ng pag-aani. Naway maging tapat tayo sa panawagang ito at hayaan natin ang ating mga sariling gamitin ng Diyos upang maabot ang mga nangangailangan. Ito pong mga ginagawa natin itong pag-live ng ating God's Morning, isa po itong instrumento upang maibahagi po sa iba. I-share yung po pag-share ng nitong ating mga napag-aaralang ito. Marami po ang mga maaabot na kaluluwa kung hindi man po natin sila direktang masabihan or hindi man sila natin ma-face-to-face na masabihan sa pamamagitan po nitong mga ganitong ginagawa natin, itong live na ito. Ay marami po ang makakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi man po tayo ang maging reason or hindi man tayo ang gumawa, kumilos sa buhay nila. Basta may iparating po natin ng magandang balita para sa kanila. Ang Panginoon na po ang gagawa ng paraan sa mga sitwasyon na hindi natin kayang abutin. At wag po nating hayaan na ang ilaw natin ay aandap-andap. Yung pong ilaw na tinatawag ay yun po yung banal na espiritu na nasa atin. Palagi po natin pagningasin yon para makita po natin ang kadiliman, ang kadiliman na nasa unahan natin. Sapagkat kung aandap-andap po ang liwanag na nasa atin, kung aandap-andap yung espiritu natin, hindi po natin makikita ang mga gawa ng kaaway na nasa unahan natin. Ang makikita po natin ay ang magiging bulag po tayo sa sitwasyon na kinakaharap po natin. Sasang-ayon lang tayo kahit mali na, pero kung maliwanag po ang ilaw na nasa sa atin sa pamamagitan ng pagbababad sa banal na espiritu, sa pananalangin, pag-aaral ng Biblia, at pakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya, ito pong espiritu na nasa atin ay liliwanag. Maliwanag po nitong matatanglawan ng ating daan na nasa unahan at makikita natin ang tama at mali na sa buhay natin ay dapat iwasan. Ganon din po i-share natin sa iba yung mga bagay na nalalaman natin sa ating mga Bible study, sa ating mga napag-aaralan. Sapagkat ito po ay nireveal ng Panginoon sa atin, hindi lamang sa ating sarili, kundi para ibahagi din sa iba. At marami ang maligtas. Marami pong maraming manggagawa ang kakailangan ng Panginoon upang sa ganoon ay yung mga aanihin ay yung mga wala pa sa Panginoon. Kailangan po natin kumilos, tulungan ng ating Panginoon upang maibahagi ang mga buting balita ng ating Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. See you tomorrow. Okay, so see you rin mamaya kasi may Bible study pa tayo. At see you dyan sa Bulacan dahil may prayer meeting tayo dyan sa Silang Family, dyan sa tahanan nila Tatay Felix, no? Dyan kila Kuya Noli, na siyempre si Nanay Lina, kay Kuya Noli, kay Kuya Richard, kila Sister Aloha at Sister Rochelle, at sa kay mga papaling sa pangalan anak ni Tatay Felix, nalimutan ko na po. So yun, basta yun siya. Okay, so kita-kita tayo mamaya, mamayang 5 p.m. and then after noon mga 8 p.m. may Bible study naman po tayo. Tayo naman ay nasa Revelation chapter 3 na po tayo, no? Kaya po pinag-usapan namin yung Revelation chapter 2. Again, sa ating pong pagpapatuloy ay batiin naman natin ang ating mga partner, no, ngayong umagang ito, no?
ang ating mga kasama, ang ating mga intercessory, no? Mga nagpe-pray habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Yan. Pangunguna ni Pastora Fe, batiin natin ang Andal Artillaga family. Yan, at sinundan po yan ng pamilyang Patual dyan sa Villa Escudero, ni Nay Winnie, yan, Patual. At sinundan ni Ate Josephine Kasabuan, yan, classmate ko po yan, si Ate Pen, no? Dyan sa Barangay Concepcion, yan. At sinundan din po yan ni Nurse Abby dyan sa Seattle, Washington, dyan sa USA. God's morning mga kapatid. At yan ay sinundan din ng Nonoso family ni Ate Nela Nonoso. Yan. At syempre kasama rin natin ang pinakamagandang nanay sa aking paningin, no? Ang aking nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan. At yan, kasama rin natin siyempre ating kapatid sa Pampanga dyan, si Ate Cindy Mercado. Ganun din si sino to? Rian Tolentino. Sandali lang po ha. Medyo Rian Jen Tolentino. Medyo hindi ko lang po kabisado, pero welcome po and God's morning po sa inyo. At syempre ang aking Mami Remy Alinea, yan, kasama po natin sa mapagpalang umaga po, Mami Remy Alinea, isang kagalakan muli na tayo ay nagkikita rito. Ito po everyday din po dating taga-subaybay din po, no? Kasama po natin sa devotion, sabihin atin pong kasalo dito sa ating mga pinag-uusapan, ano, sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, na biyaya ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. At syempre, kasama rin po natin mula sa Bulacan, Chaong, ang Kuya Chris, Nanay Marta, ang Nanay Gori, no? Yan, kasama rin po natin dyan sa Bulacan, Chaong, ngay nakikinig. Mapagpalang umaga sa inyo dyan, Kuya, Ate Marta, at Nanay Gori. Yan, mga kapatid natin sa Panginoon. God's morning sa inyo lahat dyan. At yan, okay. Top prayer request ni Kuya Chris, kagalingan ni Ayan Bautista. Yan. At God's morning. At siyempre kasama rin natin mula sa Villa Escudero, si Kuya Victor Dalangin. Yan. Isang mapagpalang umaga po, Tatay Victor, sa inyo po ni Nanay Tisi. Kung hindi po ako nagkakamalian ho. Yan. Kay Nanay Tisi at sa buong Dalangin family, dyan kila Kuya Hector, kay Ate Lisel, at sa inyong lahat ng mga anak at apo. Yan. At ganoon din po sa bayan naman ng Liliw, kasama rin po natin ang Arosena family. Yan. Pangunguna po ni Nay Edna Arosena. At syempre, hindi rin natin laging kasama din natin ito ang mula po sa Bacolod, no, si Kuya George Pios. God's morning po, Kuya. At isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan sa Bacolod City. At syempre kasama rin po natin mula po sa Tulirik Church, ano ho, ang ating kapatid dyan, si Sister Alma Tatel. Isang mapagpalang umaga po at sa lahat ng Tulirik family dyan sa Pila, Laguna, sa pangunguna ni Pastor Eds Rona at iba pang mga kapastoran niyan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at bawat manggagawa, sabi nga. At patuloy na dalangin din natin, no, na patuloy na ipagkaloob ng Panginoon Diyos ang mga taong ating makatutuwang, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, so ngayon din ay tayo po ay that's all. Wala na po siguro. At ngayon po mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay magtatapos na at tapusin po ito natin ng pananalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa iyong kabutihan at sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay na ikaw ang Diyos na patuloy na umaabot, patuloy na nagpapahiwatig, sumisigaw sa mundong ito na kailangan kang Panginoon ng mundong ito upang maligtas ang bawat tao. Ang kapahamakan ay nalalapit na at ang kapahamakang ito ay nagbabanta sa bawat isa. Na kung paano mo, Panginoon, kinakatok ang puso ng bawat isa, dalangin po namin, Panginoon, ang pagkatok din sa mga taong iyong tinawag. Turuan mo kami, Panginoon, na maglingkod sa mga tao upang ang mga taong ito ay maglingkod din sa iba.
Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas at pananampalataya upang gawin ang iyong kalooban, hindi ang aming sariling interes at ang aming kaloobang ito. Bigyan niyo kami ng kalakasan upang isigaw sa mundong ito na ikaw ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon at ang aming Hari, at ang pangalan mo, Jesus, ang nag-iisang anak ng Diyos Ama. Salamat, Panginoon Diyos. O man naming mahabagin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kasihan, at bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasang espiritual upang ito ay lubusan naming maunawaan, lubusan naming matayuan, at lubusan naming tindigan at gawin ang iyong panawagan sa bawat isa sa amin. Muli sa oras at araw na ito, dalangin po namin, Panginoon, na sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa upang ibahagi ang iyong mabuting salita, kumilos ng naayon sa iyong panawagan. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang apoy ng iyong pagmamahal, O Lord. Ang apoy ng iyong conviction sa bawat isa sa amin to share this good news, to share, O Lord, ang iyong kabutihan. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ginamit mo, Panginoon, ang bahaging ito, ang platform na ito, upang maibahagi ang iyong salita sa bawat makakarinig, bawat maaabot ng salitang ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay makarating ito at kumatok sa mga puso ng bawat isa upang umalab, Panginoon, ang paglilingkod sa mundong ito. Na ang bawat tao ay mangaral, ang bawat tao ay sumunod sa iyong kalooban at patuloy kang maging hari. Patuloy kang maging gabay sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat at patuloy namin idinadalangin ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng mga probisyon sa buhay upang magpatuloy, Panginoon. Alam po namin na batid mo ang pangangailangan ng bawat isa at ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, at patuloy namin ipinagtitiwala. Ito po'y sinusurrender namin sa iyo dahil alam po namin limitado ang aming kakayahan, isip at pagkilos. Bigyan mo kami ng kalakasan at pangunawa upang gampanan at unawain namin ang lahat ng ito sa aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bagay at layunin, Panginoon, purpose, O Lord, sa lahat ng ito upang magampanan namin ang iyong kalooban at mabigyan namin ng kaluguran ang iyong pangalan. Muli sa oras at araw na ito, patuloy naming idinadalangin ng bawat isa na umaten ngayon, Panginoon, at sa mga tao, Panginoon, na makikinig pa lang, O Lord, mga tao, Panginoon, na manunood pa lang nito, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, for your blessing. Anoint them, O Lord, by your Spirit. Bigyan mo sila ng kalakasan, anuman ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Nagtitiwala po kami at nananampalataya na ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng kaligtasan. You are God, O Lord, that never fails. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Again, mga kapatid, sa ating pagtatapos, let us shout. Ay, kanina? Okay, so happy birthday nga pala sa ating isa ring taga-subaybay. Kay Attorney Adolfo Panjalan, happy 20 birthday. Wag na daw po yung edad. Okay, pero Attorney, isang happy birthday po sa inyo. At patuloy po kayong bigyan ng lakas, patuloy po kayong pagkalooban ng Diyos ng gabay sa lahat ng inyong gagawin, isipin, at patuloy po kayong pagpalain. Ang inyong buong pamilya ay nagiging pagpapala rin po sa maraming tao. At salamat po sa buhay nyo at kayo po ay naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos sa maraming tao. Purihin ng Diyos at happy birthday. Okay, mga kapatid? Let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Okay. Let's enjoy also listening bago po tayo magtapos. Pag-ibig
Panginoon, sa'yo hanggang makapiling ka sa kalamitan, magpakailanman.